Ang kwento ay nangyayari sa isang malupit na mundo kung saan ang mga mahihina ay laging inaapi ng mga malalakas. Sa lugar na ito, tanging ang pinakamalakas lang ang nabubuhay at nakakaya ang kaguluhan. Sa isang madilim at makapal na kagubatan, may isang nilalang na payapang kumakain. Pero hindi nito alam na may nagmamasid na pala at ginawa na itong target ng mga mangangaso. Nakatago sa mga damo ang main character, naghahanda para tumira, habang may nagsasabing manatili siyang nakapokus. Hinila niya ang tali ng pana ng todo, handang-handa para sa perpektong pagbaril. Nagbigay ng senyales ang kasama niya at pinakawalan niya ang palaso papunta sa walang kamalay-malay na hayop. Pero sa mismong oras na yun, may malakas na tunog ang biglang sumulpot sa gubat at nagulat ang hayop. Dahil sa matinding pagkagulat, sumigaw ng desperado ang matandang lalaki, tinatawag ang pangalan ng bida na si Johan Eitz. Lumabas si Johan na nahihiya, hawak ang naputol na pana, habang pinapagalitan siya ng kanyang kasama dahil sa palpak nitong pagpana. Sinubukan niyang magpaliwanag, sinasabing napakadaling mabali ng armas. Pero sagot ng lalaki, kakabili lang daw niya nito 1 linggo pa lang ang nakakalipas. Naiiyak ang matandang mangangaso, sinasabing bilang isang maharlika, hindi dapat ganito kasama si Johan sa pangangaso. Sabi pa niya, pwede namang espada ang pinag-aralan nito imbes na pana. Nanahimik si Johan saglit at nagseryoso ang mukha. Pagkatapos ay sinabi niyang ang pagiging isang swordsman ay hindi kumikita hanggat wala ka pang trabaho. Sumang-ayon ang matandang lalaki tungkol sa pera, kaya nagpasya silang lumipat ng ibang lugar para maghanap pa ng mga hayop. Nagmuni-muni si Johan na kailangan niya ng pera para mabuhay sa bulok na mundong ito. Malalaman din natin na siya si Kim Johan sa dati niyang buhay at napunta siya sa mundo matapos ang isang hindi inaasahang aksidente. Gayunpaman kahit ipinanganak siyang maharlika, nasa pinakamababang pwesto siya sa pamilya at wala siyang mamanahin. Pabalik sa kasalukuyan, nagbabala ang kasama niya nang may grupo ng mababangis na lobo ang lumitaw sa harap nila. Bigla silang umatake gamit ng palaso, na siyang ikinagulat ng todo ng mga lobo. Walang pag-aalinlangan namang tumakbo papalayo ang mga halimaw upang tumakas. Samantala napaisip lang si Johan tungkol sa mundong kinabibilangan niya. Alam niyang napaka-realistiko at malupit nito, parang totoong madilim na panahon ng medyebal. Sobrang marahas na parang pati mga patay ay wala ring kapahingahan sa lugar na ito. Nagtanong ang kasama niya kung taga-baryo ba nila ang mga bangkay, pero sabi ni Johan, imposible itong malaman. Sinabi niya ng buong tiwala na sa mundong ito, ang mahihina ay pagkain lamang ng malalakas. Pinisil niya ang kanyang kamao, determinado na hindi maging isa sa mga madaling lamunin. Para hindi mangyari yun, sumigaw siya na ang tanging kailangan niya ay maraming pera. Naaalala niya na noong una siyang dumating, umasa siya na magkakaroon siya ng espesyal na kakayahan o status window. Pero dahil wala namang nangyari, binago niya ang kanyang pangunahing layunin, at ito ay yumaman. Kapag may pera siya, pwede siyang umalis sa teritoryong ito at gawin ang gusto niya, tulad ng pagiging mangangalakal o magsasaka. Habang abala niyang iniisip kung paano yumaman, tinawag siya ng matandang lalaki dahil may nakita ito. Ipinakita sa kanya ang isang bihirang halamang gamot na tinatawag na Little Devil Grass, na mabisa para pigilan ang pagdurugo. Agad itong inagaw ni Johan, iniisip kung gaano ito kamahal at kahalaga. Sa nakakatawang itsura niya, nagpasalamat siya sa kanyang isipan sa perang makukuha niya, habang napatitig na lamang sa kanya ang kasama nito. Ilang sandali pa, tinuro ng matandang lalaki ang isang maliit na supot sa lupa, sinasabing may nahulog itong bagay. Pinulot ito ni Johan pero sabi niya, hindi sa kanya yon. Nakapagtataka dahil walang ibang pumupunta ng ganito kalalim sa gubat, saad ng matandang lalaki. Bigla siyang napatigil, parang may naisip na masama. Nang biglang napalingon silang dalawa nang makarinig sila ng napakalakas na tunog mula sa ikalaliman ng gubat. Maya-maya, may desperadong sigaw ang humihingi ng tulong habang sila ay tumatakbo. Narinig nila ang malalakas na sigaw at ang mga ungol ng mga lobo, kaya tumingin sila sa direksyon ng ingay. Nagulat sila nang makita nilang may batang babae na naipit sa itaas ng isang puno, napapalibutan ng mababangis na mga lobo. Nakilala ng matandang lalaki ang batang babae na si Del, ito'y anak ni Robert, at nagtataka siya kung bakit may bata sa ganito kalalim na parte ng gubat. Pansin na mas malalaki at mas mabangis kaysa dati ang mga lobo,
nataranta ang mga ngaso at sinabing hindi nila kayang kalabanin ng ganito karaming halimaw at mas mabuting umatras muna at humingi ng tulong. Pero pinigilan siya ni Johann at nagpa siya itong lumapit sa panganib, na ikinagulat ng matanda. Sumigaw si Joseph na napakadelikado nito dahil napakabangis talaga ng mga lobo at pumapatay sila ng tao. Pero pinakalma siya ng bida. Sinabi ni Johann na aagawin niya ang atensyon ng mga halimaw para mailigtas ng kasama niya ang bata. Nagulat ang mga ngaso, hindi makapaniwala na isang maharlika ang mag-aalok ng sarili bilang pain para sa isang karaniwang bata. Pero may tusong ngiti si Johann dahil napagtanto niyang may malaking bagay siyang makukuha sa sitwasyong ito. Binilang niya ang mga lobo, mga 10 sila, at agad niyang inisip kung magkano ang kikitain niya sa pagbenta ng balat ng mga ito. Nakangiti siya ng malaki, handang harapin ang mga tinatawag nitong maliit niyang tagagawa ng pera. Nalito ang kanyang kasama, hindi maintindihan ang iniisip ng binata. Hinugot ni Johann ang kanyang espada sa isang kakaibang posisyon at tinanong ni Joseph kung bakit parang sobrang pangit at sablay ng porma nito. Hindi na nagsayang ng oras ang mga halimaw kaya sabay-sabay silang umatake. Kumilos si Johann ng sobrang bilis para salubungin ang atake. Naharang niya ang unang lobo gamit ang espada, pilit niyang pinipigilan ang malakas nitong paglusob. Ngunit kinagat ito ng lobo ng sobrang lakas, sinusubukan itong baliin gamit ang pangil nito. Sa gulat ng bida, nabasag ang espada dahil sa tindi ng kagat bago pa siya makagalaw. Isang lobo pa ang umatake mula sa gilid, nakanganga at handang lumamon. Sa gitna ng kaguluhan, napapalibutan na si Johann ng mga mababangis na lobo. Napanood ito ni Joseph at napasigaw siya sa takot, tinatawag ang pangalan ni Johann, iniisip na ito na ang kanyang katapusan. Samantala, sa ibang lugar, may nangyayari namang kabaligtaran. Sa teritoryo ng pamilya ng Yates, nagsasagawa sila ng inspeksyon sa Bolt Road and Village kasama ang malaking hanay ng kanilang mga tagasunod. Nakayuko ang mga mahihirap at maruruming mamamayan sa takot. Habang dumadaan ang mga maharlika, may matandang lalaki at isang bata ang nanginginig ng todo sa nakakatakot at miserableng tanawin. Ang isa sa mga asawa, si Madam Yates, nagrereklamo sa mabahong amoy na galing sa mga karaniwang tao. Samantala ang panganay na anak, si Philip Yates, tahimik na pinagmamasdan lang ang lahat ng walang emosyon. Ang pinuno ng teritoryo na si Jessen Yates, na nagrereklamo rin sa baho, tinawag ang lugar na isang miserable at maruming lugar. Sinabi ni Philip na mukhang hindi makita si Johann at inalok na magpadala ng sundalo para ito'y hanapin. Biglang nagalit ang pinuno ng teritoryo, sigaw ng sigaw, sinasabing wala siyang pakialam kay Johann at pwede itong magkaroon ng parehong malungkot na kapalaran kagaya ng ina nito. Patuloy niyang minamaliit at nilalait ang kanyang anak. Bigla siyang huminto nang mapansin niya ang malaking tumpok ng dayami sa pasukan ng baryo. Tinanong niya kung ano yon, kaya sumagot ang isang taga-baryo, humihingi ng tawad bago ipaliwanag na tinakpan nila ang mga bakas ng pag-eensayo ni Johann dahil pangit daw tingnan. Tinawanan ni Jessen ang ideya na nagsasanay si Johann, tinawag niya itong isang kawawang insekto. Pero nang tumingin siya ng mas malapitan, nag-iba ang mukha niya dahil sa kanyang nasilayan. Sa ilalim ng dayami ay may puno na mayroong malalim na marka ng suntok. At hindi lang ito dahil nagulat siya sa dami ng sirang puno at nagtanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Pabalik sa gubat, nakahandusay si Johann habang kinakagat siya ng mga lobo. Lumapit ang isa para ibigay ang huling atake, pero bigla itong tumigil dahil sa nararamdaman nitong kakaiba. Hinawakan ni Johann ang panga ng lobo at sinabing hindi talaga bagay sa kanya ang pakikipaglaban gamit ang espada. Sa nakakagulat na lakas, inihagis niya ang lobo ng napakalayo. Natigilan ang ibang mga hayop at naging alerto. Napangisi ang bida at sinabing ngayon ay lalaban siya sa paraang alam niya. Tinawag pa niya ang mga lobo bilang mga maliit niyang makinang pangpera. Alam niyang sa mundong ito, survival of the fittest, at para hindi siya maging biktima, kailangan niya ng pera. At para magkaroon ng pera, kailangan niya ng mas higit pa. Habang papalapit ang mga lobo para muling umatake, pinisil niya ng mahigpit ang kanyang kamao, handang ipakita ang tunay niyang lakas sa laban. Ang kailangan niya ay napakalakas na puwersa, isang lakas na kayang lampasan ang limitasyon ng normal na tao. Napatingin si Joseph, sobrang nagulat at hindi maintindihan ang nangyayari. Sa isang diretso at malakas na suntok, tinamaan ni Johann ang mukha ng isang lobo bago pa ito makariyak.
Napakalakas ng impact na tumilapon pa ang ilang lobo sa ere ng sobrang dali. Nang mahawakan niya ang isa pang halimaw sa leeg, kitang-kita ang nakakatakot at napakalakas niyang katawan. Sa isang mabilis at marahas na galaw, binigyan niya ito ng huling suntok na agad na nagpabagsak sa hayop. Bumagsak ang lobo sa lupa nang wala ng buhay, na ikinagulat ni Joseph na nanunood mula sa malayo. Hindi makapaniwala ang mas matandang mangangaso at tinatanong sa sarili kung saan nanggagaling ang ganitong lakas. Nakangiti si Johan sa gitna ng mga bangkay ng lobo, iniisip kung magkano ang kikitain niya sa lahat ng balat na iyon. Isang alaala ang lumitaw noong bata pa lang siya, tanggap na niya na hindi magiging madali ang buhay sa mundong ito. Malupit sa kanya ang mga nakatatanda niyang kapatid, tinatawag siyang anak sa labas at hinahamak dahil wala siyang ina. Dahil mas mataas ang ranggo nila, siya ay ginugulo at binubugbog nila kahit kailan nila gustuhin. Habang nakahandusay siya noon sa lupa, napagtanto niyang napakawalang awa ng mundong ito at walang magbibigay ng malasakit sa kanya. Naintindihan niya na ang tanging maaasahan niya para mabuhay ay ang sarili niya lamang. Dahil doon, napag-isipan niya kung ano ang kailangan niya para mabuhay sa ganitong klase ng mundo. Buti na lang, mayroon siyang malaking kalamangan. Ito ay ang kaalaman niya mula sa nakaraang buhay bilang estudyante na walang tigil sa pag-aaral para sa trabaho at walang katapusang pagsasanay. Dahil dito, may mga alam siyang bagay na hindi kayang isipin ng mga tao sa kapanahunang ito. Ginamit niya ang kaalamang iyon. Nagsimula siya sa high-intensity training. Gumawa siya ng balanseng dieta na puno ng superfoods, na ikinagulat ng mga nakakakita sa kanyang kumakain. Gumawa rin siya ng exercise routine na base sa modernong siyensya at nag-ensayo ng martial arts. At nagpatuloy ito taon-taon nang walang tigil. Pagdating ng panahon, tumanda at lumakas si Johan, sa puntong nakakaya niya ng sirain ang puno gamit lang ng pagsuntok. Makikita sa mukha niya ang determinasyon at ang bunga ng lahat ng kanyang hirap. Napakalakas ng mga suntok niya na kaya niyang bunutin mula sa lupa ang buong puno. Sa bawat araw ng pagsasanay, lalo pang lumalakas ang katawan niya at pakiramdam niya ay lumalampas pa siya sa dati niyang limitasyon. Sa gitna ng maraming bilang ng naputol na puno, naisip niya kung biyaya ba ang lakas na iyon o isa pang pagsubok. Pabalik sa kasalukuyan, umalingaw-ngaw ang isang mababang ungol sa dilim matapos ang matinding laban. Huminga ng malalim ang bida at inalis ang alikabok sa kamay niyang pagod mula sa pakikipaglaban sa mga hayop. Habang tinitingnan niya ang mga patay na lobo, naisip na mukhang yun na ang huli sa grupo. Samantala, yakap-yakap ni Joseph si Del na umiiyak sa ginawang pagsagip sa kanya. Huminga ng maluwag si Joseph pero halatang pagod na pagod at nanginginig pa rin sa takot. Paglingon niya kay Johan, sinermo na niya ito, sinasabing napakamapanganib ng ginawa nito. Pero agad din siyang naantig at taos-pusong nagpasalamat sa binata sa pagligtas sa bata. Pero nasa sarili niyang mundo si Johan, iniisip kung aling balat ng lobo ang pinakamahal ibenta. Hindi ito narinig, tinanong niya kung ano ang sinabi ni Joseph, pero sinagot lang siya nito na wala. Pagkatapos, lumapit si Johan kay Del para tiyaking hindi siya nasaktan kahit saan. Habang nagpapasalamat, biglang lumaki ang mga mata ng batang babae at napuno ng matinding takot ang kanyang mukha. Sa likuran nila, may isang higanteng anino na may pulang mga mata ang lumitaw at nagpalabas ng nakakakilabot na pag-ungol. Dahil dito, nagtatakang lumingon sina Joseph at Johan habang tinatakpan ni Del ang kanyang mukha. Mula sa kadiliman ng makapal na kagubatan, lumabas ang isang dambuhalang lobo, tila ito ang pinuno ng grupo ng mga halimaw. Napahinto sila sa pagkabigla, samantala napasigaw si Joseph sa matinding takot. Dahil alam niyang tunay na halimaw ang kaharap nila, agad niyang binuhat ang bata at nagbabala na kailangan na nilang tumakbo dahil tanging isang hukbo lang ang makakatalo sa nilalang na iyon. Ngunit ngumiti lang si Johan at hinarap ang halimaw, tinanong kung ito ba ang boss ng grupo. Humingi pa siya ng paumanhin dahil pinatay niya ang mga maliliit na tauhan nito, sabay banat na mahal ang bentahan ng mga balat ng mga iyon. Tinitigan siya ng higanteng lobo nang may matinding puot at nagbabaga ang mga pulang mata. Naramdaman ni Johan na tinitingnan siya ng halimaw bilang isang biktima, gayunpaman ngumiti siya ng may kumpiyansa. Binuksan ng nilalang ang bibig nito at naglabas ng nakabibinging sigaw na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Bagamat hindi natinag ang binata, sumugod siya, sabay sigaw, "Wala akong pakialam kung ano ka."
Dinampot niya ang isang napakalaking bato mula sa lupa at sumigaw na siguradong mas mahal pa ang balat nito. Sa lakas ng paglukso nito na lagpas tao, itinapon niya ang bato, kung saan tumama ito diretso sa ulo ng halimaw. Napahiyaw ang lobo sa sakit at galit. Pero nainis si Johan, ito'y dahil nasira raw niya ang balat ng halimaw kaya tiyak na bababa ang presyo nito. Mas lalo namang nagbaga ang mga pulang mata ng nilalang at napakagat ito sa kanyang ngipin dahil sa tindi ng pagkainis sa kanya. Pagkatapos, muling bumukas ang bibig nito at naglabas ng isang makapangyarihang alulong na tila yumanig sa buong kagubatan. Napakapit si Johan sa kanyang mga tainga, hindi kinakaya ang tindi ng tunog. Si Joseph naman ay niyakap si Del ng mahigpit upang protektahan. Sumakit ang ulo ni Johan, nanghihina, lumalabo ang paningin, at nagtaka kung ano ang nangyayari. Bigla na lang pumasok sa isip niya ang kakaibang imahe ng dalawang mandirigmang naglalaban gamit ang espada. Napakatindi at sobrang totoo ng eksenang yun na napasigaw siya sa takot habang nararamdaman ang sakit ng sinaunang alaala. Bumagsak siya sa lupa, hinihingal at hindi maintindihan ang nangyari. Habang nahihilo, tumingin siya sa paligid, pansin niya na nawala ang halimaw nang walang anumang bakas. Nakita rin niya sina Joseph at Del na nakahandusay, mahimbing na tila biglang nakatulog. Lumapit siya at sinigurong ligtas ang dalawa. Hindi niya alam ang nangyari, pero binuhat niya si Joseph sa balikat at nagsimulang maglakad pabalik dahil baka may mas marami pang halimaw na dumating. Habang naglalakad sa madilim na kagubatan, nanghinayang siya sa mga balat ng lobo, pero nangakong babalik na lang kasama ang isang kariton. Lumalim ang gabi at binalot sila ng liwanag ng buwan habang binabaybay ang daan patungo sa nayon. Paglapit niya, napansin niyang bukas ang mga ilaw kaya inisip niyang hinahanap siguro nila si Del. Nagsimula pa siyang mangarap na pupurihin siya ng kanyang ama at gagawing tagapagmana. Pero agad niyang itinaboy ang ilusyon at naisip na baka makakuha man lang siya ng posisyon sa gwardya para hindi siya magutom. Habang papalapit, may napansin siyang kakaiba. At sa isang iglap, nagbago ang kanyang ekspresyon ng buo. Mula sa apoy ng torch, kumislap ang liwanag na nagtaboy sa kadiliman, ibinunyag ang presensya ng isang malaking pangkat ng mga tao. Bigla siyang napaharap sa inspeksyon ng pamilya niya, may mga sundalo at mga kabayo sa lahat ng dako. Napatigil ang ating bida, tuluyang napahanga at natulala sa gulong napasukan niya. Galit na sumigaw ang nakatatanda niyang kapatid na si Philip, tinatanong kung saan siya nagpunta habang nagaganap ang inspeksyon ng kanilang ama. Noon lamang pumasok sa isip niya ang mahalagang pangyayari ngayong araw. Mula sa ibabaw ng kabayo, tinawag siya ng kanilang ama na isang suwail at bastos na bata, napupuno ng paghamak at galit ang mga mata. Umalis sa kabayo ang Panginoon ng teritoryo, dumadagundong ang tunog ng bota na gawa sa bakal nang ito'y tumama sa lupa. Inilapag ni Johan si Joseph sa lupa at sinubukang magpaliwanag. Sinasabing nagkaroon siya ng emergency, ngunit ayaw siyang pakinggan ng kanyang ama. Nagsabi si Jessen na manahimik siya kaagad, habang hawak ang napakalaking palakol na may magandang detalye. At doon, nagbitaw ang Panginoon ng pagbabanta kay Johan, bubuksan niya ang bungo ng anak niya dahil sa pambabaliwala nito sa kanya. Sa isip ni Johan, nagrereklamo siyang halos mamatay na siya sa gubat, pero heto't pinapagalitan pa siya, at wala man lang siyang nakuhang balat ng lobo. Ngunit may ideya siyang biglang naisip, pwede niyang gawing oportunidad ang lahat ng ito. Kaya nagsimulang magsalita si Johan, sinasabing hindi siya umalis ng sinasadya at nasa gubat siya upang magligtas ng tao. Sa sandaling yun, may isang lalaking sumigaw mula sa karamihan, tinawag ang batang babaeng si Del, at mabilis na tumakbo papunta sa walang malay na bata. Luhaang niyakap nito ang anak niya, nagpapasalamat na ligtas ito matapos hanapin ng matagal. Sinamantala ni Johan ang pagkakataon at ipinaliwanag na napalibutan ng mga lobo ang bata at lumaban siya para iligtas ito. Nagulat ang mga taga-nayon, at sinabi niyang ginampanan lang niya ang tungkulin ng isang anak ng kabalyero. Yumuko siya ng magalang at nangakong patuloy niyang poprotektahan ang lupain. Nagpahayag pa siya ng isang kahilingan, ang maging kapitan ng mga bantay, na nagpaasim ng mukha ng kapatid niyang si Philip. Sa utak ng ating bida, pinuri niya ang sarili sa napakagandang pagpapakitang gilas at sariling pag-angat. Ngunit may halong pangungutya na tinawag siya ni Jessen na hinaharap na kapitan, at tinanong kung nasaan ang mga lobo upang humingi ng patunay. Napamura si Johan sa kanyang isipan, hindi inaasahang ito'y hihingi ng ebidensya. Gayunpaman,
Pinilit niyang panindigan ang palabas kaya pilit siyang ngumiti at sinabing hindi siya nagsisinungaling. Dinagdagan pa niya ang kwento, sinasabing nakaharap pa raw niya ang maalamat na dakilang maitim na lobo, dahilan para mabigla ang ilan. Ngunit napuno na si Jessen, nag-apoy sa galit ang mukha nito, nagsasabing niloloko raw siya ng anak niya at binantaan siyang pupunitin ang bibig niya. Nagsimulang pagpawisan si Johan at nagtanong kung gusto ba ng ama niya ng duelo, handang patunayan ang kakayahan niya roon mismo. Ayaw sana niyang lumaban, dahil sa kabila ng lahat, ama pa rin niya si Jessen. Ngunit may kumpiyansang napangiti si Jessen nang tanggapin nito ang hamon. Gusto raw niyang makita kung gaano kagaling ang anak niya. Inutusan niyang itaas nito ang espada, at idiniin na armas lamang ang gagamitin sa laban. Nagulat si Johan, hindi niya inaasahan ang ganoong kondisyon. Sa isip niya, minumura niya ang ama dahil hindi man lang siya tinuruan gumamit ng sandata bago siya nito hamunin. Sa gitna ng arena, inutusan siya ng Panginoon ng teritoryo na bunutin ang kanyang espada para simulan ang duelo. Ipinakita ng binata ang nabasag na espada na ginamit niya laban sa mga lobo, at lalo lang nitong ininis ang kanyang ama. Inutusan ni Jessen si Philip na ipahiram ang espada sa nakababatang kapatid, at kahit nag-aalangan, pumayag ang lalaki. Habang inaabot ang sandata, pinayuhan ni Philip si Johan na magmakaawa na lang ng kapatawaran dahil yun lang ang paraan para siya ay mabuhay. Tumanggi ang binata, naniniwalang wala siyang kasalanan at ang isang lalaki ay hindi tumatakbo sa laban. Itinulak niya ang kanyang kapatid at sinabing umaasa siyang marami siyang matututunan sa duelong ito laban sa kanilang ama. Isinuot ng pinuno ng teritoryo ang kanyang battle helmet, naghahanda sa nalalapit na sagupaan. Naniwala si Johan na kung maipapakita niya ang kanyang kakayahan, kikilalanin din siya ng ama at mapapatunayan niya ang sarili niyang halaga. May matatag na tingin siyang nakatutok sa laban na magtatakda ng kapalaran niya sa pamilyang ito. Biglang lumaki ang mga mata ng kanyang ama, napalitan ng matinding pagkagulat. Ito ay dahil isang mabagsik na pulang aura ang lumabas mula sa espada ni Johan, at nagtataka si Jessen na napatanong sa sarili kung ano yun. Mabilis na sumugod ang binata at inatake ang ama, nagbanggaan ang espada at ang palakol ng may matinding puwersa. Sa lakas ng tama, nahati ang espada ni Johan. Kasunod ay nagawang mahiwa ang ating bida sa kanyang noo, samantala umabot naman ang parte ng sandata nito sa braso ng Panginoon ng teritoryo, na napaungol sa sakit. Umatras si Jessen dahil sa lakas ng atake, ngunit isinagad niya ang kanyang mga paa sa lupa upang hindi siya tuluyang tangayin. Napapakagat ng kanyang mga ngipin, halos hindi niya mapigilan ang galit sa kapangahasan ng bunso niyang anak. Sa sobrang galit, tinaas niya ang kanyang palakol at pasigaw na tinawag ang anak niyang walang silbi at pabigat. Tinamaan si Johan ng diretso at ramdam niya ang sakit na dumaloy sa buo niyang katawan. Nanlaki ang mga mata ng kanyang mga kapatid sa takot, batid nila na seryoso ang kanilang ama at posibleng tapusin na ang buhay ng binata. Patuloy na ininsulto ni Jessen ang kanyang anak, hindi raw niya ito tinuruan lumaban dahil wala rin naman itong silbi. Kahit anong gawin ng binata, hindi raw siya kailanman hihigit sa kanya. Halos mabaliw na sa galit si Jessen, isinisigaw na ang lupain ay kanya at walang sinumang makakakuha nito mula sa kanyang mga kamay. Sugatan at nanghihina, nagtataka si Johan kung ano ang nangyari sa kanyang ama, lasing ba ito o tuluyang nasiraan ng bait. Ngunit unti-unti niyang napagtanto na ang dugo sa kanyang mukha ang nagpapalabo ng kanyang paningin. Biglang sumigaw si Philip ng pangalan ng kapatid, puno ng takot at pag-aalala. Nagulat si Johan sa biglaang pagsigaw at nagtanong kung ano ang dahilan ng ganoong reaksyon. Itinaas niya ang kanyang mukha at tumitig sa ama nang may matinding determinasyon kahit siya ay nasa alanganin. Ang mga taga-nayon ay nakatingin, nanlulumong saksi sa nakakagulat at nakakatakot na tagpong nagaganap, at wala man lang magawa. Sa huling lakas na natitira sa kanya, nasalo ni Johan ang dulo ng palakol gamit ang natitira sa kanyang espada. Sobrang lakas ng puwersa habang nag-uumpugan ang lakas nilang mag-ama. Ngunit hindi kinaya ng espada kaya tuluyan itong nabiyak, iniwang walang sandata ang binata. Nakaluhod sa lupa, inamin ni Johan ang kanyang pagkatalo, kasama ng mga piraso ng kanyang espada na nagkalat sa tabi. Lumapit si Jessen at malamig na sinabing kilalanin niya ang kanyang kinaroroonan at huwag na huwag siyang magbigay hamon ulit. May nakakatakot na tingin itong idinugtong na kapag nakita niya pa ulit ang anak, dudurugin na niya talaga ang ulo nito. Tinalikuran siya ng Panginoon ng teritoryo at naglakad palayo, iniwan si Johan na sugatan,
nag-iisa, at lubos na kinamumuhian. Mag-isa sa arena, napapaligiran si Johan ng mga taong nakatingin lamang sa kanya ng tahimik at may awa sa kanilang mga mata. Makalipas ng ilang oras sa isang simbahan sa mas liblib na bahagi ng lupain, may nagkomento na napakamalupit at napaka-hindi makatarungan ang ginawa ni Jessen sa sarili niyang anak. Sa loob ng simbahan, isang matangkad na lalaking may kulay dilaw na buhok ang nagrereklamo ng may pagngangalit tungkol sa naranasan ng binata. Sinabi ng padre na ang isang kabalyero ay dapat may dangal, at paano raw nagagawa ng isang ama na tratuhin ng ganoon ang kanyang anak. Samantala, ginagamot si Johan at pilit nang umingiti, sinasabing maayos lang siya at ang mahalaga ay nakaligtas siya. Nagpapatuloy ang pari sa pag-aalboroto, nagsasabing ito'y hindi makatarungan dahil nakasuot daw si Jessen ng buong baluti sa kanilang duelo. Napabuntong hininga ang binata at inamin sa sarili na hindi siya marunong lumaban gamit ang espada at siya ay lubhang mahina. Sinubukang palakasin ang kanyang loob ng padre, sinasabing may napakaraming karanasan sa digmaan ang kanyang ama at minana nito ang mga teknik ng pamilya. Binanggit ng pari na may isang kabalyero mula sa karatig lupain na nagawang talunin ang 300 kawal ng mag-isa. Nagulat si Johan, hindi makapaniwala na may kabalyerong kayang maging ganoon kalakas, at sinabing kamangha-mangha iyon. Doon niya napagtanto na napakahalaga pala ng teknik sa pakikipaglaban, at minamaliit niya ang kanyang lasing na ama. Nang marinig ng padre ang pagbanggit ng binata sa itim na lobo, biglang nagbago ang ekspresyon nito, mula sa matinding gulat patungo sa takot. Hinawakan niya si Johan sa balikat at mariing tinanong kung totoo bang nakita niya ang maalamat na nilalang sa kagubatan. Kinumpirma iyon ng binata at sinabi pang nakita rin nina Joseph at Del ang halimaw bago sila tuluyang nawalan ng malay. Napatigil ang pari at nagsimulang magdasal, nagpapasalamat sa Diyos. Hindi naman maintindihan ni Johan ang nangyayari. Kinuha ng padre ang isang lumang aklat mula sa istante upang ipakita ang isang bagay na mahalaga. Binuksan niya ito at ipinaliwanag na matagal nang itinuturing na malaking tabo o delikado sa rehiyon ang itim na lobo. Ipinakita ng libro ang imahe ng isang nakakikilabot na tanawin kung saan ang lobo ay may kagat-kagat na bangkay ng tao. Naniniwala ang mga pari na ang mga nilalang na ito ay masamang pangitain at tagapaghatid ng kapahamakan sa sinumang makatagpo sa kanila. Ayon sa mga sinaunang kwento, palaging may dala itong itim na lobo ng kamatayan at dugo. Natahimik si Johan habang iniisip ang kahulugan ng lahat ng iyon. Hindi siya lubos na naniniwala, ngunit inisip niyang baka babala iyon tungkol sa away na magaganap sa kanila ng kanyang ama, at sumang-ayon ang padre. Ngumiti ang pari at sinabing huwag siyang mag-alala, kwento lamang daw ng matatanda ang mga iyon. Naniniwala siya na tinutulungan si Johan ng Diyos dahil mabuti itong tao at inuuna ang kapakanan ng iba. Ngumiti ang binata ng pilit, nagtataka kung mabuti nga ba siyang tao tulad ng iniisip ng pari. Sa isip niya, ang nais niya lang talaga ay kumita ng malaking pera at mamuhay ng maginhawa. Samantala, malapit sa lupain ng pamilya ng 8 sa barony ng Brits, isang tagpo ng takot at kaguluhan ang nagaganap. Sa gitna ng apoy at usok, umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng kawalan ng pag-asa habang nagmamakaawa ang mga tao. Isang ina ang mahigpit na niyayakap ang anak, umiiyak ng desperado para humingi ng saklolo, ngunit walang nakikinig, at may paparating na kasawiang walang awa sa dalawang walang laban. Sa isang sandaling napupuno ng kalupitan, walang habas na pinatay ang mag-ina. Nalaglag ang kamay ng isa sa mga biktima, walang buhay, sumisimbolo sa trahedyang naganap sa madugong gabing iyon. Nag-uusap ang dalawang kabalyero, nagtaka ang isa kung bakit tumatakbo pa ang mga tao kung haharap din naman sila sa kamatayan. Sumang-ayon ang isa sa kalupitan ng nangyayari ngunit hindi man lang nagpakita ng pagsisisi. Inipon ng mga mersenaryo ang mga bangkay upang sunugin at burahin ang lahat ng ebidensya. Wala silang pakialam sa karahasan dahil trabaho lang ito at babayaran sila ng ginto. Sa harap ng nag-aapoy na malaking tarangkahan, lumuhod ang isang kabalyero sa harap ng isang misteryosong tao. Iniulat niya sa nakatataas na kabalyero na si Karamov, na natapos na ng mga mersenaryo ang gawain at iniabot ang singsing ng pamilya Brits. Hinawakan ng misteryosong lalaki ang singsing ng pamilyang tuluyang pinuksa ng gabing iyon. Piniga niya ito hanggang sa madurog, at binanggit ang pangalang Brits nang may pagkadismaya sa kanyang boses. Nagreklamo siya na mataas ang inaasahan niya sa pamilya Brits, pero ang kabalyero ay hindi nagtagal sa 2 suntok lamang.
Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili bilang espada ng banal na imperyo at kinatawan ng emperador. Sinabi niya na siya rin ang tagakolekta ng selyo at parurusahan ang lahat ng tiwaling maharlika sa utos ng kanyang kadakilaan. Nang may kilos, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na umatake at walang awang wasakin ang lahat ng humaharang. Ang kanyang mga sundalo na may pulang mata at mga kalasag na may simbolo ng lobo ay ngumiti at inanunsyo na ang lupain ng pamilya ng Yates ang susunod. Sa kakaibang panaginip ni Johann, nagpatuloy ang dalawang mandirigma sa matindi at mapanganib na labanan. Madali lang na pinigilan ng misteryosong kabalyero ang isang atake at nakatingin sa kalaban ng may panghahamak. Ang mandirigma na nakasuot ng itim na baluti ay tila mas malakas at mas bihasa sa laban kaysa sa kanyang kalaban. Sa mabilis at eksaktong kilos, nagawa niyang agawin ang sandata ng kalaban, iniwan itong walang proteksyon. Lumipad ang espada ng kalaban sa ere habang naghahanda ang kabalyero para sa panghuling atake. Sa isang paghampas, mabilis at malupit na nahati ang ulo ng kalaban mula sa katawan. Bumagsak ng walang buhay sa lupa ang katawan ng kabalyero at umagos ang dugo sa arena ng labanan. Tumalbog ang kanyang helmet sa lupa, na nagpapakita ng trahedya at malungkot na wakas ng madugong engkwentro. Mula sa ilalim ng helmet, lumitaw ang walang buhay na mukha, na nagdulot ng pagkabigla sa mga nakakita. Lumapit ang kamera at ipinakita na ang natalong mandirigma ay ang bida ng kwento mismo. Biglang nagising si Johann na may sigaw ng kawalan ng pag-asa, pinagpapawisan at hinihingal sa kanyang kama. Umupo siya at sinubukang huminahon. Napagtanto niyang panaginip lamang yun at hinawakan ang kanyang ulo upang huminga ng malalim. Ngunit nanatili siyang kinakabahan dahil sa tindi ng bangungot. Simula nang makita niya ang itim na lobo, paulit-ulit niyang nararanasan ang parehong panaginip. Hindi siya makapagpahinga at naalala ang sinabi ng pari patungkol sa itim na lobo bilang babala ng kapahamakan at malas. Patuloy na sumusunod sa kanyang isip ang imahe ng nilalang na humahagulgol sa pulang buwan. Sinubukan ng binata na itaboy ang mga kaisipang ito, naaalala na sinabi ng pari na kwento lamang iyon ng matatanda. Naalala rin niya na tinawag ng mga pari ang nilalang bilang tanda ng kamatayan, kaya lalo siyang kinakabahan. Napangiti si Johann sa sarili, sinasabi na hindi naman niya ginawa ng masama ang lobo para bigyan siya ng malas. Ngunit naalala niya ang eksena kung saan pinukpok niya ang ulo ng halimaw gamit ang malaking bato, kaya medyo nahiya siya. Sa isang nahihiyang ngiti, inamin niya sa sarili na baka kaunti lang ang naistorbo niya sa galit ng nilalang. Nagdesisyon ang binata na isantabi ang mga walang kwentang pag-iisip at mag-focus sa kanyang pagsasanay para maging mas malakas. Sa isang burol habang lumulubog ang araw, sinimulan niya ang kanyang rutinang ehersisyo ng may determinasyon at konsentrasyon. Biglang may tinig na tumawag sa kanya na walang kwentang bata at kinutya ang kanyang mabigat na workout sa pagtatapos ng araw. Ito ay ang kanyang mga nakatatandang kapatid na nagpapaalala sa kanya ng sinabi ng kanilang ama, na manahimik at huwag magpakita ng yabang. Patuloy siya nilang pinagtawanan, sinasabing mayabang siya sa pag-iisip na malakas pa rin siya kahit na natalo. Siya ay kanilang sinisi na puro yabang lang ito at walang gawa, sinasabing ang pagputol ng kahoy ay hindi magpapalakas sa kanya. Pinagsasabihan ang kanyang mga kakayahan, sinabing ang pagwasak ng kahoy ay simpleng murang palabas lamang. Tahimik lang na nakinig si Johann sa mga pangungutya tungkol sa kanyang kakayahan na hindi makapasok sa hukbo ng mga gwardya. Pagkatapos, idiniin niya ang kanyang kamao at tumutok sa puno na nasa kanyang harap, naghahandang ipakita ang kanyang lakas. Sa isang paghampas ng kamao, sinuntok niya ang puno at nabasag ito sa ilang piraso. Namangha ng todo ang mga kapatid niya sa kanilang nasilayan, sa puntong lumabas ang kanilang mga mata at napabukas sila ng napakalaki ng kanilang mga bibig sa matinding pagkabigla, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Pinutol ni Johann ang puno sa gitna gamit lamang ang kanyang kamay, ipinapakita ang bunga ng kanyang matinding pagsasanay. Lumingon siya sa kanyang mga kapatid na may naiinis na ngiti at iniimbita silang ulitin ang kanilang sinabi. Natakot ng todo, tumakbo ang dalawang kapatid at nangakong magsusumbong sa kanilang ama tungkol sa lahat ng nangyari. Napabuntong hininga si Johann at tinawag silang mga kawawang hangal dahil hindi nila iniisip kung paano nila susuportahan ang kanilang sarili sa hinaharap. Nagpasya siyang huwag ng alalahanin ng iba at bumalik na sa kanyang pagsasanay upang maging mas malakas. Biglang may tinig mula sa likuran na pumutol sa kanyang iniisip,
na nagsasabing totoo ang sinabi ng kanyang mga kapatid tungkol sa kanilang ama. Si Philip yun, na lumalapit at kinukumpirma na walang balak ang kanilang ama na italaga siya sa anumang posisyon. Hindi nagulat si Johann at sabi niya, at least hindi siya pinatay, na labis na nakapagpaginhawa sa kanya. Tinanong siya ng nakatatanda nitong kapatid kung hindi ba siya nadismaya, ngunit sinabi ni Johann na hahanap siya ng ibang paraan upang mabuhay. Ibinunyag ni Philip na natatakot ang kanilang ama sa kanyang nakababatang kapatid, kaya't ganoon ang kanyang pagtrato. Tumahimik si Johann at naging seryoso ang kanyang mukha sa narinig na nakakagulat na pahayag. Ipinaliwanag ni Philip na ang lakas ni Johann ay isang banta sa kanilang ama, kaya mas gusto nito ang masunurin at maamo ng mga anak. Dagdag pa niya, gusto ng kanilang ama ang mga anak na katulad niya na sumusunod ng hindi masyadong nagtatanong, at si Johann ay masyadong malaya. Naniniwala ang pinuno ng kanilang pamilya na balang araw, kukunin ng lakas ng kanyang anak ang lahat mula sa kanya, katulad ng ginawa niya sa kanyang sariling ama. Nagulat si Johann sa kwento, ngunit agad niya itong pinagtawanan at tinawag itong kalokohan. Pagkatapos, humiling si Philip sa isang alipin na dalhin ng isang bag at naghanda na ibigay ito sa nakababata niyang kapatid. Binuksan ng alipin ang bag at ipinakita ang laman nito kay Johann, na labis na lang ang kuryusidad. Namutla ang kanyang mga mata sa pagkagulat habang iniisip kung ano kaya ang laman nito. Ipinaliwanag ng nakatatandang kapatid na ito ay isang baluti, isang coat, isang espada at chest plate ng armor na nakaimbak sa kastilyo. Sinabi niya na hindi siya hangal na papaalisin ng isang taong may kakayahan at hindi siya katulad ng kanilang ama. Tumutok si Johann ng may determinasyon, pinapakinggan ng mabuti ang mga salita ng kanyang nakatatandang kapatid na si Philip. Nangako si Philip na pag siya ay maging Panginoon ng kanilang lupain, itatalaga niya si Johann bilang kapitan ng gwardya ng pamilya ng Eitz. Sumagot si Johann ng malakas na hindi naman siya nagsisimula ng gulo, ipinagtatanggol ang sarili laban sa paratang ng kapatid. Inihagis sa kanya ni Philip ang regalo at lumingon upang umalis habang itinataas ang isang daliri, iniwan ng bida na nag-iisa kasama ang ibinigay na bagay. Lumayo ang nakatatandang kapatid kasama ang alipin habang lumulubog ang araw sa magandang tanawin. Pinanood ni Johann silang dalawa na lumayo at biglang may kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Tumingin siya sa chest plate ng armor at napagtanto na ito ay kapareho ng nakita niya sa panaginip. Namutla ang kanyang mga mata, iniisip kung ang pagsusuot ng baluti ay maghahatid ba sa kanya sa parehong trahedya tulad ng sa kanyang panaginip. Ngunit sa ilang kadahilanan, naramdaman niya na kaya niyang iwasan ang kapalarang ito at baguhin ang takbo ng kanyang kwento. Kahit walang patunay, nagtiwala siya sa kanyang kutob at nagpa siya na isuot ang baluti at kapa na ibinigay sa kanya. Suot ang baluti, ramdam niya ang dagdag na lakas at kahandaan para sa anumang susunod na hamon. Tuluyang lumubog ang araw at dumating ang gabi, dala ang mga bagong pagsubok at pakikipagsapalaran para sa binata. Sa isang lokal na bahay-kainan, nagkakatuwaan ang mga taga-baryo, nag-uusap tungkol sa mga kamakailang kaganapan sa kanilang nayon. Isang lalaki ang nagsabi sa lahat na si Johann ay isang dalisay at matuwid na bayani na nailigtas si Del at Joseph mula sa mga lobo. Sumasang-ayon ang iba, na sinasabing mas marangal pa siya kaysa sa kanyang ama, na lasenggo at babaero. Isang lalaki na may suot na hood ang nakikinig sa usapan at tahimik lang sa tabi habang hawak ang kanyang baso ng alak. Isang taga-baryo naman ang humawak ng kanyang braso ng mahigpit, kasabay ng kanyang pagsang-ayon sa pagpuna sa Panginoon. Pagkatapos, ipinahayag ng ama ni Del na sa kanya ang inuman kaya ang lahat ay maaaring uminom ng todo. Itinaas niya ang kanyang baso at tumagay para kay Johann, ang makatarungang kabalyero na nailigtas ang kanyang anak mula sa panganib. Isang lalaki ang nagtanong sa taong may suot na takip ang buong katawan kung sino siya, dahil hindi pa nila siya nakikita dati. Tumugon ang misteryosong lalaki ng may sarkastikong tono, na sinasabing hindi natatakot ang mga taga-baryo na pagsalitaan ang kanilang Panginoon sa harap ng isang estranghero. Napasigaw ang dalawang lalaki at natigilan bigla, na napagtanto ang kanilang pagkakamali sa harap ng bagong dating na lalaki. Sa isang nakakatakot ngunit nakasisilaw ng ngiti, nagsabi ito na kawili-wili ang kanilang kwento at humingi ng higit pang detalye. Lubos na natakot ang dalawang taga-baryo sa nakakatakot na titig ng misteryosong lalaki sa loob ng bahay-kainan. Ipinilit niyang malaman pa ang tungkol kay Johann.
Makalipas ng ilang oras habang lumalalim ang gabi sa baryo ng lupain ng AIDS, makikita nating naglalakad ang bida sa kalsada, humuhuni ng masaya at nangangarap tungkol sa kanyang magiging hinaharap bilang kapitan. Ini-imagine niya na kapag naging Panginoon na si Philip, bubuksan na ang kanyang gintong landas patungo sa kaluwalhatian. Bigla siyang napahinto at tumingin sa gilid, na parang may napansin na kakaiba sa gitna ng kalsada. Nakita niya ang isang lasing na lalaki na nakahandusay sa lupa at naisip na hindi pwedeng baliwalain ang isang magiging kapitan ng isang mamamayan. Ngumiti siya at lumapit upang tumulong, inaalok itong lalaki na dalhin pa uwi. Ngunit sa sandaling mahawakan niya ang lalaki, nakaramdam siya ng malamig sa kanyang leeg, at nagbago ang kanyang ekspresyon sa pagkabigla. Ang dating lasing ay isa palang asasin, na umatake ng biglaan gamit ang kutsilyo sa leeg niya. Namangha at natigilan si Johan sa hindi inaasahang atake sa gitna ng kalsada ng baryo. Sa di kalayuan, isang maliit na bahay kahoy ang tila tanging ligtas na kanlungan sa madilim at delikadong gabi. Sa isang mabilis na galaw, nakaiwas ng bahagya si Johan mula sa atake ng misteryosong asasin. Naisip niya kung ang pag-atake ba ay mula sa kanyang ama, ngunit agad niya itong itinanggi dahil personal sana itong dumating. Naisip din niya ang kanyang hindi tunay na ina at si Philip, ngunit nagduda siya na gagawin ng kapatid ang ganitong bagay. Naiinis si Johan dahil hindi niya matukoy kung sino ang nagpadala ng asasin para tapusin siya. Kaya lumingon siya sa misteryosong lalaki at natanong kung ano ang nais nito, na may seryoso at determinadong ekspresyon. Handang ibigay ni Johan ang lahat sa kapalit ng kanyang buhay, ngunit tila walang interes ang asasin. Tumugon ang misteryosong lalaki ng malamig, na mayroon na siyang sapat na pera para sa kailangan niya. Naging desperado si Johan, kung pera ang dahilan, wala siyang ideya kung ano ang motibo ng umaatake sa kanya. Sinabi ng asasin na magtatanong siya kay Johan, na may banta gamit ng matalim na kutsilyo. Nagbabala siya na kung hindi niya magustuhan ang sagot, hindi siya mag-aatubiling hiwain ang leeg nito. Ang kutsilyo ng lalaki ay may madilim na mantsa at pinindot ito sa leeg ng ating bida. Kinabahan si Johan at nagtanong sa sarili kung papatayin ba siya kung mali ang kanyang sagot. Naalala niya ang isang job interview sa nakaraang buhay at naghanda siyang magbigay ng perpektong sagot. Naghanda naman ang asasin para itanong ang tanong, at pinuno ni Johan ang kanyang loob na makinig at sumagot, habang nakatitig sa ilalim ng hood ng misteryosong lalaki. Lumapit ang lalaki at tinatanong ang kanyang mapagpasyang tanong, una ay pinuri niya ang katawan ni Johan at nagtanong kung siya ba talaga ay anak ng baboy na yon, na tumutukoy sa pinuno ng pamilya ng AIDS. Lubos na natigilan si Johan sa kakaibang tanong at hindi alam kung paano magbibigay sagot upang mailigtas ang kanyang sarili. Ngumiti siya ng pilit, nagngingit-ngit sa galit, at maingat na sumagot sa pagsasabi na minsan, ang leon ay maaaring ipanganak mula sa lahi ng mga baboy. Tahimik sandali ang bumalot sa asasin, na nagdulot sa ating bida ng mas matinding tensyon. Naiisip ni Johan kung mali ba ang kanyang sagot at kung nakatakda na ba ang kanyang kapalaran dahil dito. Biglang tumawa ng malakas at nakakatakot ang misteryosong lalaki, na nag-iwan sa batang lalaki ng kalituhan. Sinabi ng asasin na nagustuhan niya ang sagot, ngunit hindi pa rin niya siya papakawalan, na nagdulot ng desperasyon kay Johan. Sa isang nakakatakot na ngiti, sinabi niya na mula ngayon, pag-aari na siya nito ngayon at wala nang ibang makakapag-angkin sa kanya. Nagulat ang ating bida ng todo, hindi maintindihan ang kahulugan ng misteryosong salita. Nalaman natin na ang asasin ay si Kegal, ang Poison Master ng Nessos Guild at pinakadakilang asasin sa imperyo. Pinagyaman niya ang kanyang kasanayan sa espada sa pamamagitan ng walang katapusang misyon ng asasinasyon at nakilala bilang Venomous Serpent. Ngunit may seryosong problema si Kegal. Hindi niya mahanap ang tagapagmana ng kanyang mga teknik. Naghanap siya sa lahat ng dako, ngunit natagpuan lamang ang mga walang silbing insekto na hindi talaga makakapagmana sa kanya. May ilan na may potensyal, ngunit masyado silang nakatali sa dangal at tumangging maging asasin. Isang knight pa ang tumangging matutunan ang mga teknik, na nagsabing mas pipiliin niyang mamatay doon mismo kaysa dungisan ang kanyang dangal. Kaya walang pag-aatubili, tinupad ni Kegal ang kahilingan ng lalaki at pinatay ito ng walang awa. Sa gitna ng arena, higit sa 30 na maharlikang pamilya ang nakaranas ng parehong kapalaran sa kamay ng Assassin Master. Dahil sa matinding pagkamainipin nito,
Bumisita siya sa mangkukulam ng imperyo para humanap ng solusyon sa problema nito na makakita ng tagapagmana. Sinabi ng mangkukulam, ang disipulo na hinahanap niya ay nasa isang maliit at nakalimutang teritoryo sa kanayunan. Ipinakita niya na isa ito sa mga anak ng Lasengo at babaero na Panginoon ng Kastilyo ng Eights. Nagduda si Kegal na ang tagapagmana ay makikita sa isang ganitong miserableng lugar, kung saan ang isang barya ay maaaring makabili na ng kalahati ng lupa. Tumawa ang mangkukulam at sinabing ibabalik niya ang pera kung hindi matutupad ang kanyang pangitain. Tinanggap ng assassin ang pusta dahil alam niyang hindi basta-basta pwedeng kunin ang pera mula sa isang mangkukulam. Nagpasya siyang maniwala sa kanya dahil nasayang na niya ang sobrang oras at wala na siyang ibang mapagkukunan. Ngunit pagdating niya sa lupain ng Eights, patuloy pa rin ang pag-aalinlangan niya tungkol sa hula. Kaya nagpasya siyang kung hindi niya magustuhan ang batang lalaki, papatayin niya ito kaagad ng walang pag-aalinlangan. Sa kasalukuyan, sinabi ni Kegal na wala na siyang oras na maaaring sayangin kaya si Johan ang magiging tagapagmana nito. Binigyan niya ang batang lalaki ng pagpipilian, matutunan ang kanyang swordsmanship o mamatay doon mismo sa kanyang kamay. Nagulat ang ating bida sa hindi inaasahang alok at hindi alam kung paano tutugon sa sitwasyon. Sa isang sandali ng desperasyon, sumigaw siya at nagtanong kung magkano ang kailangang bayad para matutunan ito. Naiinis si Kegal at sumigaw pabalik na hindi niya tinatanggap ang pera para sa leksyon sa swordsmanship. Nagningning ang mga mata ni Johan sa kasakiman nang maunawaan niya na makakakuha siya ng libreng leksyon mula sa Master Assassin. Sa pagkislap ng kanyang mga mata, sinabi niya na buong buhay niyang hinihintay ang isang taong tulad ng Master Assassin. Nagbabala si Kegal na ang swordsmanship niya ay ng isang assassin, hindi ng isang marangal na kabalyero. Pinapaalala niya na ang pag-aaral ng kanyang teknik ay magdadala ng kahihiyan sa pamilya ni Johan habang buhay. Ngunit sumigaw si Johan na wala siyang pakialam sa dangal o kahihiyan at nakiusap sa lalaki na turuan siya nito. Tinanggap ito ng assassin, na sinabing hindi pa siya nakakakita ng ganitong bata sa buong buhay niya ng paghahanap. Naalala ng ating bida ang isang mahalagang detalye at nagtanong sa kanyang bagong master. Sa mga matang kumikislap sa kasakiman, nagtanong siya kung makakatanggap ba siya ng allowance habang nag-aaral ng swordsmanship nito. Tumigil si Kegal, tumitig sa batang lalaki ng seryoso, iniisip na kakaiba talaga itong bata kumpara sa iba. Samantala patungo sa kastilyo ng Eights, naghahanda ang pinuno ng teritoryo na umalis sakay ng kabayo kasama ang ilang gwardya. Ipinahayag ni Jesem na tapos na ang inspeksyon at aalis muna siya, na iniiwan ang kanyang bagong asawa at panganay na anak. Sabay na nagpaalam si Philip at ang asawa nito, nagsasabi na siya ang magbabantay sa kastilyo habang wala ang kanilang ama sa negosyo. Sinabi ng asawa ni Johan na kahit gaano pa man lumaban si Philip, darating ang araw na magiging kanya rin ang kastilyo. Ngunit pinutol siya ni Philip, sinabing ang susunod na Panginoon ng kastilyo ay siya at wala nang iba sa kanilang pamilya. Nagmumungkahi si Jesem na sawa na siya sa kanilang pagtatalo at pinabayaan na lamang sila. Nagsabi naman ang panganay na anak na hindi pa nakabalik si Johan at tinanong kung ano ang kanilang gagawin. Nagngingit-ngit si Jesem sa galit sa pagbanggit ng pangalan ng bunsong anak na sumalungat sa kanya. Natakot si Philip sa naging reaksyon ng kanyang ama, ngunit pinanatili niya ang kanyang tindig at naghintay ng malinaw na sagot. Sinabi ng pinuno ng Eights habang nagpapalabas ng nakakatakot na mukha na huwag na silang mag-aksaya ng oras sa batang yun dahil wala siyang halaga sa kanya. Sumang-ayon ang panganay na anak at humingi ng paumanhin sa kanyang ama, ipinapakita ang kanyang pagsunod. Sa isip ni Philip, naisip niya kung nasaan kaya si Johan at ano ang ginagawa niya sa oras na yun. Pabalik sa kagubatan, sinabi ni Kegal na kailangan niyang suriin muna ang kakayahan ng batang lalaki bago simulan ang pagsasanay. Humiling si Johan ng isang espada, paliwanag na madalas niyang mabasag ang sarili niyang sandata sa mga labanan. Inisip ng assassin na walang ingat ang bata at wala siyang nagustuhan sa kanya, na iniisip pa nga ang posibilidad na patayin ito. Hawak na ang espada, tinanong niya ang kanyang bagong disipulo kung handa na ba siya sa pagsasanay. Tumango si Johan na may masigasig ng ngiti at naghanda na ipakita ang buong potensyal sa bago niyang master. Nagharap ang dalawa sa madilim na kagubatan, at ipinakita ng batang lalaki ang isang kakaiba at nakakatawang pagtindig hawak ang espada. Napabuntong hininga si Kegal at iniisip na nakakakilabot ang tindig nito para sa anak ng isang kabalyero, at nagpasya ng patayin siya.
Humiling ang bata kung maaari ba siyang lumaban sa paraan na gusto niya, kaya pinahintulutan siya ng kanyang master na gamitin ang anumang pamamaraan. Sinabi ni Keigal na maaari siyang gumamit ng kamao, bato, espada, o kahit anuman dahil wala itong pinagkaiba. Napangiti ng todo ang ating bida dahil sa sinabi nito. Kasunod ay ang mahigpit na paghawak niya sa espada at pag-angat nito gamit ng kanyang kamao. Bigla namang nawasak ni Johan ang hiniram na espada gamit lamang ang kanyang mga kamay, na ikinagulat ng master. Ang tunog ng pagkabasag ng blade ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan habang ang mga piraso ay lumipad sa paligid. Namulat ng malapad ang mga mata ni Keigal sa pagkabigla, hindi makapaniwala sa nakakakilabot na lakas ng binata. Sa sandaling yun, naunawaan niya na walang saysay ang kanyang mga pagdududa tungkol sa sinabi ng mangkukulam. Nagbabalik tanaw ang liwanag ng buwan sa mga piraso ng espada. Habang nakatingin ang master assassin sa bago nitong disipulo, napagtanto niyang may halimaw na lakas ang batang lalaki at tama ang mangkukulam sa kanyang potensyal. May kumpiyansang ngiti, naghanda si Johan na umatake gamit lamang ang kanyang mga kamao. Pinapaliwanag ng buwan ang eksena habang dahan-dahan na bumabagsak ang mga piraso ng espada sa paligid nila. Nagulat ang assassin sa hangin at pressure na nilikha ng suntok ng bata at naghanda na tanggapin ang impact. Alam niya na kung tatamaan siya ng suntok na yon, ganap na masisira ang kanyang mga buto at kalamnan. At sa ganitong paraan, naunawaan ni Keigal na hindi siya nakikipaglaban sa isang tao, kundi sa isang ligaw na leon. Nag-aapoy ang mga mata ni Johan sa galit habang siya'y umaatake ng may buong tapang gamit ang kanyang kamao. Ngunit mabilis na nakaiwas ang master assassin sa suntok. Ginamit ni Keigal ang kanyang serpent technique, kumikilos sa maliksi at hindi mahulaan na paraan, kaya naguluhan ang ating bida. Nagulat ang batang lalaki sa galaw ng master at hindi mahulaan kung saan siya pupunta. Pagkatapos, inatake siya ng assassin gamit ang patag ng espada, na tumama ng eksakto sa kanyang pisngi. Bumagsak si Johan sa lupa mula sa impact at sumigaw sa matinding sakit. Ramdam ang puwersa ng bago nitong master, mabagal na nakatayo muli si Johan habang nakatingin si Keigal mula sa malayo na may seryoso at malamig na ekspresyon. Pinuna ng master na tinamaan niya si Johan gamit ang patag ng espada, pero nagulat siya na hindi ito nawala ng malay. Pinuri ng master ang tibay at pagtitiis ng bata at sinabi na kung ipinanganak siya 1,000 taon na ang nakalilipas, siya ay magiging isang alamat na bayani. Ngunit binalaan siya ng assassin tungkol sa isang kritikal na kahinaan na maaaring ikasawi nito sa hinaharap. Sa seryosong tingin, sinabi niya na kung hindi maaayos ng batang lalaki ang kahinaang ito, tiyak na maaabot niya ang kanyang katapusan. Nagulat si Johan sa revelasyong yun at nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng kanyang master sa babala. Ipinaliwanag ni Keigal na kung hindi makokontrol ng ating bida ang kanyang sariling lakas, balang araw ito ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nagduda ang batang lalaki, sabi niya, hindi naman parang sinasaktan ko ang sarili ko gamit ng sarili kong lakas. Pagkatapos, ipinakita ng master ang isang set ng mga armas at naghanda ng bagong hamon para sa kanyang disipulo. Kinuha niya ang espada at hinamon ng bata na umatake muli gamit ang buong lakas at kapangyarihan. Sa mapanghamong tingin, ipinangako niya na kung matalo ng bata ang kanyang espada sa halip na ang sarili niya. Kumislap ang mga mata ni Johan sa ipinangako nitong bibigyan siya ng ginto at agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Tinanggap niya ang hamon sa lugar mismo at tumakbo patungo sa master nito, sumisigaw na tuparin niya ang pangako. Handa na ang bata na umatake gamit ang espada bilang pansamantalang sandata. Matindi ang banggaan ng dalawang armas at nagkalat ang mga siklab sa paligid mula sa puwersa ng impact. Ramdam ni Johan ang recoil ng atake at kinagat ang kanyang ngipin sa tindi ng puwersa ng master. May tumama mula sa malapit sa kanyang mata at napagtanto niyang malaki ang epekto ng laban sa kanyang katawan. Naalala ng batang lalaki ang laban niya sa ama at napagtanto na napakahalintulad ng sitwasyon. Sinabi ni Keigal na natalo ng bata ang sarili niyang lakas at kailangan niyang matutunang kontrolin ito. Binalaan niya na kung hindi nito matutunan ang kontrol sa kapangyarihan, haharapin niya ang isang trahedya at hindi maiiwasang katapusan. Itinapon ng master ang isang piraso ng espada na pumasok sa baluti ng disipulo bilang pagsubok ng kakayahan kaya natanong ito ng ating bida. Sinagot siya ni Keigal na ito'y madali lamang kung siya ay bihasa sa espada.
Sa determinadong tingin, naunawaan ni Johan na kailangan niyang matutunang kontrolin ang sariling lakas para mabuhay. Pinagmasdan siya ni Kegel at sinabi na kapag natutunan ng bata ang pagkontrol sa lakas, magagawa niya ang nakakamanghang bagay. Ginamit ng master ang takip ng espada at mabilis na inatake ang ating bida. Halos hindi nakapaghanda si Johan sa pagtama, at napagtanto niyang naputol ng takip ang espada at baluti ng walang kahirap-hirap. Nagulat siya sa katotohanang nagawa ito ng master gamit lamang ang takip. Ipinaliwanag ng assassin na kapag may kontrol ka sa puwersa, maaari mong putulin ang kahit anuman, kahit pa nagamit ang isang mapurol na bagay. Sa nakakatakot na ngiti, sinabi niya na halos hindi niya maisip kung gaano magiging makapangyarihan ang bata. Sinabi ng master na sapat na ang usapan at oras na para simulan ang totoong pagsasanay. Binalaan niya na mahirap ito at maaaring hindi mabuhay ang batang lalaki sa proseso ng pagkatuto. Sa nakakatakot na tingin, tinanong niya kung handa na ba ang kanyang disipulo sa hamon na darating. Tumango si Johan na may kumpiyansang ngiti, at sinabing handa na siya para sa pagsasanay. Kinaumagahan patungo sa Aids Castle, patuloy ang buhay gaya ng dati habang nagsisimula ang ating bida sa kanyang paglalakbay sa pagsasanay. Isang batang lalaki na may balabalang naglalakad sa baryo, pinagmamasdan ang mga residente at ang lokal na gawain. Pagod at may mga sugat sa mukha, ipinagpapatuloy ni Johan ang matinding pagsasanay kasama ang bagong master na assassin. Iniisip niya na nasasanay siyang magpigil, ngunit nahihirapan pa rin siyang kontrolin ang sariling lakas. Tumingin siya sa gilid at may napansin sa gitna ng bakuran ng kastilyo. Nakita niya ang isang grupo ng mga elven soldiers na may mga baluti at mga kalasag na nakatayo sa harap ng isang gate. Lumapit ang ating bida at nagtanong kung sino sila. Ngunit hinarang siya ng isa sa mga gwardya. Nainis si Johan at kinwestiyon ang awtoridad ng gwardya na magbigay ng utos sa lugar na ito. Sa kumpiyansang ngiti, naghanda ang sundalo na ibunyag ang kanyang identidad at ng grupo. Isiniwalat niya na sila ang mga wolves ng grupo na tinatawag na Akiten. Ang guild ng mga mersenaryo ay direktang konektado sa kanyang kamahalan. Napangiti at na-excite ang ating bida nang marinig ang tungkol sa kanilang bayad at nagtanong tungkol dito. Tumawa ang mga sundalo at sinabi na kumikita sila ng 2 gintong barya sa bawat trabaho, mas malaki pa kaysa sa kinikita ng isang kapitan. Idinagdag pa nila na ang mahalaga ay kakayahan, at hindi ang laki ng kalamnan, iyon ang pamantayan para maging isang mahusay na mersenaryo. Kumislap ang mga mata ni Johan sa kasakiman habang iniisip ang pera at pinag-iisipan ang posibilidad ng pagbabago ng kanyang karera. Sa malayo, may isang misteryosong lalaki na nakasuot ng gintong baluti ang pinagmamasdan ang pakikisalamuha ng binatang lalaki at ng mga mersenaryo. Maya't maya pa ay lumapit ang makapangyarihang kabalyero kay Johan nang matatag ang mga hakbang at may nakakatakot na presensya sakay-sakay sa kanyang kabayo. Ramdam ito, nanlaki ang mata ni Johan sa imahe ng misteryosong mandirigma at nakaramdam siya ng matinding kilabot. Dahil sa kakaibang pakiramdam na dumaan sa kanya, kusang kumilos ang kanyang kamay patungo sa hawakan ng kanyang espada. Handang bunutin ng sandata na parabang haharap sa isang mapanganib at napakalakas na kaaway. Ngunit bago pa niya ito maalis sa takip ay ang pagtutok ng maraming bilang ng mga espada patungo sa kanya, nagpapahiwatig na kung kikilos ito ng kaunting hakbang ay mamamatay ito kaagad. Nalito ang batang lalaki at natanong sa sarili kung bakit ganoon ang reaksyon niya sa misteryosong lalaki. Sumigaw ang isa sa mga Elven Knight sa kanya dahil nangahas siyang bunutin ng espada sa harap ng kanilang leader na si Karamov. Bagamat pinigilan siya ng makapangyarihang leader at sinabi na ito'y maayos lang. Nakasakay sa puting kabayo at nakasuot ng gintong baluti, pinagmasdan ni Karamov ang batang lalaki na may nakakatakot na titig. Sa nagliliyab na pula nitong mga mata, tinanong niya kung sino ang batang lalaki na nangahas hamunin siya gamit ang espada. Nagsimulang pagpawisan si Johan at napalunok ng laway sa nakakatakot na presensya ng misteryosong knight. Napalibutan ng mga sundalo, ipinakilala niya ang sarili bilang si Johan ng pamilya Yates na nagmamay-ari ng teritoryo. Sinubukang manatiling mapayapa, itinaas ng mandirigma sa gintong baluti ang kanyang kamay patungo sa helmet, naghahanda na ipakita ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pagkatapos, tinanggal niya ang helmet at ipinakita ang kanyang mukha sa ating bida na nakatitig ng may takot at pagkamausisa. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Karamov, isang knight ng Imperial Guard ng banal na imperyo.
Napagtanto ni Johann na nagmula lang sa instinct ang kanyang reaksyon at nahawakan ang espada nang hindi niya namamalayan. Hindi pa niya naranasan ang ganitong pakiramdam, hindi noong nakita niya ang itim na lobo, ni noong sinubukan siyang patayin ng kanyang ama. Ito'y dahil napakabigat ng killing intent ni Karamov, hanggang sa parang naparalisa si Johann sa takot. Parang isang walang magawang kuneho na humaharap sa isang walang habas at napakalakas na halimaw. Ramdam niya na parang siya ay biktima sa harap ng isang mahusay na mga ngaso, habang pawis ang dumadaloy sa kanyang mukha sa malamig at makapangyarihang boses. Sinabi ng Elven Knight sa ating bida na agad siyang lumayo sa daan. Patuloy na pinagpawisan si Johann, nanginginig ang katawan sa takot sa sobrang lakas ng aura ng mandirigma. Dumaan ang kilabot sa buo niyang katawan at ganap siyang napahanga sa matinding presensya ng lalaki. Kaya pinagtawanan siya ng mga mersenaryo at sinabihan na maging maingat sa susunod kung makakasalubong ulit siya ng isang katulad nito. Tumawa ang isa sa mga Elven Guards at sinabi na hindi niya alam kung magkakaroon pa ng kasunod para sa natatakot na batang ito. Isang knight in training na nagngangalang Jane ay nagtanong kay Karamov kung ayos lang ba na iwan ang batang lalaki doon. May ngiti sa labi, sinabi niya na ayaw niyang gumawa ng eksena sa ganitong magandang araw. Pagkatapos, pumasok siya sa kastilyo kasama ang kanyang mga tauhan, iniwan si Johann na mag-isa, patuloy na naguguluhan sa lahat ng nangyari. Nanatiling tahimik ang ating bida, iniisip ang biglaang pagdating ng isang knight ng emperador. Nagulat si Philip sa balita ng pagdating ni Karamov at nagmadaling salubungin siya sa bakuran ng kastilyo. Nagtaka siya kung bakit pupunta ang ganoong mahalagang tao sa isang liblib na lugar tulad nito. Hinihingal ng husto, ipinakilala niya ang sarili bilang susunod na lord ng pamilya Yates at nagtanong sa dahilan ng kanilang pagbisita. Lumitaw ang bagong asawa ng pinuno ng Yates kasama ang kanyang batang anak, at may mapang-akit ng ngiting pinuri ang knight ng emperador sa kanyang magandang itsura. Sinabi niya na sana kung alam niya lang na may ganitong klaseng lalaki ay huli na siya nagpakasal. Kasunod ay ang pag-iimbita niya na pumasok sa kalooban ng kastilyo, ngunit kahit ganoon ay tila hindi pinapansin ni Karamov ang kanyang presensya. Samantala nainis si Philip sa asal ng babae at nagtaka kung nakikinig ba sa kanya ang knight. Makalipas ng ilang sandali, kaagad na inalis ni Karamov ang kanyang suot na helmet. Pagkatapos ay ang pag-upo niya direkta sa trono at nagbabaga ang mga mata sa pagtanong kung nasaan si Jessen. Nagulat si Philip at ang kanyang bagong ina sa kapal ng mukha ng knight at hindi alam kung paano tutugon. Sinubukang pagsabihan ng batang lalaki ang mandirigma dahil sa bastos na pakikitungo sa kanyang ama. Ngunit tumutol ang babae at sinabi na wala namang mali rito dahil siya ang pinakamagaling na knight ng imperyo. Dahil dito, napagtanto ni Philip na ginagamit ng babae ang pagkakataon para itaguyod ang kanyang sariling anak. Sumigaw si Karamov para patigilin ang lahat at inutusan silang lumayo agad sa kanyang paningin. Humingi siya ng inumin at sinabi na maghihintay siya sa loob ng kastilyo para sa pagdating ng pinuno ng teritoryo na si Jessen. Hawak ang espada, mahinahon siyang naghintay para sa pagkikita nila ng pinuno ng pamilya ng Yates. Samantala sa gitna ng kagubatan, nagpatuloy si Johann sa kanyang matinding pagsasanay, pinapatalas ang kanyang kasanayan kasama ang kanyang master. Habang sila ay nag-eensayo, bumalik sa isipan ng ating bida ang tagpo kung saan tinanggal ni Karamov ang kanyang helmet, inihahayag ang kumpiyansang mukha habang naghihintay sa darating nilang pagkikita. Parang nakatakda ng magbanggaan ang dalawang mandirigma, at malapit nang magtagpo ang kanilang kapalaran. Habang nagsasanay, sumigaw si Kegal sa kanyang disipulo na mag-focus at huwag malihis ang atensyon. Nagsisiksik ng ngipin ng batang lalaki sa sakit habang sinusubukang iwasan ang mabilis na mga atake ng kanyang master. Lumitaw ang maliit na hiwa sa kanyang leeg, patunay na hindi niya naiwasan ang isa sa mga atake. Dahil dito, binalaan siya ng assassin na kung may lason ang mga armas, patay na siya sa ngayon. Humingi ng paumanhin ang ating bida at sinabi na may kakaiba siyang nararamdaman dahil naroroon ang mga knight ng emperador sa kanilang nayon. Nakakabahala sa kanya na may mga knight na kontrolado ang pagpasok sa kastilyo ng kanyang pamilya. May seryosong ekspresyon, sinabi niyang wala itong katuturan at natanong kung bakit nila isasara ang mga gate at kontrolado ang pagpasok. Tinanong ni Kegal kung ano ang magagawa niya sa sitwasyon kahit na ito'y kahina-hinala at kakaiba. Ipinaliwanag ng master na si Karamov ang pinakamalakas na mandirigma sa kontinente at siyang sentro ng kapangyarihan ng imperyo.
Nagulat si Johan at nagtanong kung mas malakas ba ang Elven Knight kaysa sa kanyang Assassin Master. Naging tahimik sandali ang assassin, may seryoso at nag-iisip na ekspresyon. Pagkatapos ay inamin niya na kung kailangan niyang harapin si Karamov, tatakbo siya ng walang pag-aalinlangan. Sabi ni Johan, malalaman mo lang ang kinalabasan ng laban kapag tapos na ito, ngunit hinampas siya bigla ng kanyang master. Sumigaw si Kegal na kilalanin ang kanyang lugar, sinasabing halos hindi pa nga niya makontrol ang kanyang sariling lakas. Tinawag siya nitong sutil na bata na hindi alam ang mga batayan ng swordsmanship at walang pagkakataon laban sa isang knight. Ngunit may determinasyon na sinabi ng batang lalaki na mag-e-ensayo siya at paghahandaan ang kahit anong darating. Napabuntong hininga ang master at tinanggap ang hamon ng masungit na disipulo at bumalik sila sa pagsasanay. Nagsimula silang magsanay ng matindi, kung saan ang pagbanggaan ng kanilang mga espada ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Paulit-ulit na inaatake ni Kegal si Johan, sumisigaw para pilitin siyang magpatuloy at huwag sumuko. Ibinigay ni Johan ang lahat upang makasabay sa kilos ng kanyang master at matutunan ang kanyang mga teknik. Patuloy siyang pinipilit ni Kegal sa mabilis at tumpak na mga atake, sinusubok ang hangganan ng kanyang disipulo. May galit na ekspresyon, sumigaw ang master na ipagpatuloy ang pagsasanay at huwag huminto upang magpahinga. Bagamat nagtaka si Johan kung bakit hindi niya matamaan ang kanyang master kahit na ginagamit niya na ang buo niyang lakas. Nagreklamo siya na hindi niya man lang maputol kahit ang takip ng espada, at nakakaramdam siya ng pagkainis sa kakulangan ng kanyang kasanayan. Kaya itinuro sa kanya ng assassin ang daloy ng puwersa sa espada at kung paano ituon ang buong lakas sa dulo nito para sa isang matinding paghampas. Sinabi niya sa batang lalaki na huwag basta-basta ihampas ang espada, kundi ilipat ang lakas sa dulo ng armas. Habang lumilipas ang oras at nagpapatuloy ang pagsasanay, unti-unti nang naiintindihan ni Johan ang kahulugan ng pagkontrol ng sariling lakas. Napansin ni Kegal na mas matalas na ang tunog ng espada ng bata at nagulat sa mabilis na progreso nito. Nagpatuloy ng matindi ang pagsasanay, nagpalitan sila ng pag-atake at paghampas sa isang mapanganib na sayaw sa madilim na kagubatan. Ramdam na ni Johan na unti-unti na niyang nakukuha ang ritmo at naghahanda sa isang mapagpasyang pag-atake. Sa tamang dami ng lakas, itinuon niya ang buong enerhiya sa dulo ng espada para sa isang pag-atake. Pumusyaw ang kanyang mga mata ng matinding asul na liwanag habang nagpapakita ng bagong lakas sa kanyang master. Napansin ni Kegal ang pagbabago sa batang lalaki at naramdaman na mapanganib ang susunod na atake kung hindi siya didepensa. Naghabulan sila sa isa't isa sa pagbanggaan ng mga espada at teknik ng assassin. Sa isang tumpak na paghampas, sa wakas ay nagawa ni Johan na putulin ang takip ng espada ng kanyang master. Lumawak ang ngiti ni Johan hanggang tainga at napasigaw siya na nagawa niya ito. Sinabi niya na sa wakas ay nakuha na niya ang tamang pakiramdam at hindi pala ganoon kahirap kesa sa simula ng pagsasanay. Tahimik na pinanood siya ni Kegal, iniisip na baka maswerte lang ang batang lalaki. Matapos nito, tinawag ng master ang kanyang disipulo para sa bagong hamon, handang subukan siya muli. Hawak ang espada, binalaan niya na hindi na siya magtatagal at inutusan siyang umatake muli. Ginamit ng ating bida ang serpent technique ng kanyang master at umatake ng may kahanga-hangang asul na aura. Nagulat si Kegal sa husay ng batang lalaki at tumilapon sa malayo dahil sa napakalakas na pag-atake. Sa huling sandali, nagdiwang si Johan sa kanyang tagumpay habang lumukso sa tuwa dahil muli niyang natalo ang master sa pagsasanay. Namangha ang assassin at nagtaka kung anong klaseng bata ito. Ito'y dahil tinuruan lang niya itong kontrolin ang kanyang lakas, ngunit ngayon ay malayang ginagamit na ng bata ang secret technique na tinatawag na Serpent's Tongue. Perpektong na-absorb ng batang lalaki ang teknik na nakita niya lamang minsan noong una silang nagtagpo. At sa kahangahangang paraan, mas perpekto pa ang paggamit niya kaysa sa mismong lumikha ng teknik. Natahimik si Kegal sandali, pinoproseso ang labis na talento ng kanyang bagong disipulo. Batid ng kanyang karanasan na maliban na lamang kung may milagro, hindi na niya matatalo ang batang ito. Bulong ng master ng pinakamalakas na guild ng assassin sa imperyo, itong bata ay tunay na kakaiba. Samantala, masayang ipinagdiriwang ng ating bida ang pagkakatuto ng teknik at ang kaligtasan ng kanyang kabuhayan. Sinabi ni Kegal na tapos na ang kanyang pagtuturo at aalis sa kagubatan sa pagsikat ng araw.
Nagulat ang batang lalaki at nagtanong kung tapos na ba ito, habang bago lamang niya nakuha ang pakiramdam ng espada. Nag-aalinlangan, inamin ng master na mas malakas na siya kaysa sa kanya sa loob lamang ng 1 linggo. Sinabi niya na nasisiyahan siya dahil hindi mawawala ang kasanayan sa espada ng bata at pinayuhan siyang mabuhay ayon sa kanyang nais. Nagpaalam ang assassin at binati ang batang lalaki sa pagsusumikap upang maabot ang antas ng kapangyarihan na ito. Nagtanong si Johan kung aalis na nga ba talaga siya, at pinagtibay ng master na hindi siya nananatili sa isang lugar ng matagal. Sa paligid ng kanilang ginawang apoy, sinabi ni Keigal na hindi ito dahil siya ay isang assassin, kundi dahil sa kanyang likas na katangian. Tinanong ng batang lalaki kung may alam siya tungkol sa mga masamang palatandaan tulad ng Black Wolf na nakita niya. Kasunod ay ikinwento niya ang hindi inaasahang pagkikita nila ng nilalang at ang paulit-ulit na bangungot kung saan pinupugutan ang kanyang ulo. Sabi ng ating bida na noong dumating ang kanyang master, inisip niyang siya na ang palatandaan ng kamatayan. Sumagot si Keigal na ang malas ay walang tiyak na anyo, at kung pinatay siya nito noon, iyon ang magiging senyales. Sa paligid ng apoy, naghanda ang assassin na magbigay ng payo sa kanyang disipulo bago siya tuluyang umalis. Binigyan siya ng payo ng master na humanap ng sandatang angkop sa kanyang lakas, tulad ng yari sa kasangkapan na tinatawag na Dane Steel. Ang bakal na ito ay isang alamat na may mahika, at matatagpuan lamang sa mga sinaunang lugar. Dahil nawala na ang paraan ng paggawa nito, napakabihira at napakahalaga ng mga sandata mula rito. Tinanong ng batang lalaki kung mahal ba ito, at sinabi ng master na hindi niya ito kayang bilhin kahit pa na mag-ipon siya sa buong buhay niya. Hindi lubos na naintindihan ni Johan ang payo, ngunit paliwanag ni Keigal na gusto lang niyang sabihin kung anong sandata ang naaayon sa kanyang sitwasyon. Binigyan siya ng babala na tumakbo kung makakita siya ng sinumang may sandata na gawa sa Dane Steel, kahit mula sa malayo. Sumang-ayon si Johan at sinabing tatandaan niya ang payo upang hindi maliitin ang kanyang kalaban. Tumayo na ang assassin at naghandang umalis upang iwan ang batang lalaki mag-isa sa kagubatan. Subalit bago nito ay binigyan pa siya ng isang huling payo, huwag lalaban sa kalaban na hindi niya kayang talunin. At kung hindi maiiwasan ang labanan, sinabing gamitin ng anumang paraan para manalo ng walang palya. Tahimik na nakinig si Johan, iniukit sa isip ang mga salitang yon, at ipinangako na susundin ang lahat. Humarap si Keigal para sa huli nitong pagbigay paalam at humiling na huwag mamatay ang kanyang nag-iisang disipulo. Ang pangunahing aral ng assassin, tumakas kung delikado, puksain kung hindi maiiwasan, at palaging mabuhay. Inilalagay ang kamao sa dibdib, ipinangako ni Johan na tatandaan ang salita ng kanyang master at mabubuhay sa anumang kaparaanan. Lumipat naman tayo patungo sa kastilyo ng pamilya ng Yates, kung saan patuloy ang tensyon at misteryo sa paligid. Ang babae ay nagtanong kay Karamov kung nasa panlasa niya ba ang inumin habang nakaupo siya sa trono. Nagreklamo ang knight sa lasa at itinapon ang bote, na nabasag sa dingding. Sinabi ni Karamov na ang tanging inumin na mas mabuti pa rito ay nasa silid ni Jessen, at ipinakita ang kalmadong kontrol niya sa sitwasyon. Kaya inanyayahan siya ng babae sa isang mas komportabling silid, ngunit hindi siya pinansin ni Karamov. Sa mapang-akit ng ngiti, iginiit ng babae na napaka-komportable ng silid ng pinuno na si Jessen at hindi siya magsisisi. Sinabi niyang maaaring mag-enjoy sila ng magkasama, ngunit tila walang interes ang kabalyero. Sa malamig at matalas na tinig, pinapalayas niya ang babae at sinabing mawala siya sa kanyang harapan. Nagulat ang babae sa pagtanggi at sinubukang ipaliwanag ang sarili, na tila nagmamadali. Ipinabatid kay Karamov na darating na si Lord Jessen mamayang gabi kaya nagpakiusap siyang hayaan siya nitong simulan ang kanyang pagtanggap, at dahil sa sinabi nito lumiwanag ang mga mata ng knight. Kaagad siyang tumayo at sinabi niya na nagsawa na siyang maghintay at handa na siyang magsaya. Ibinunyag ng knight ang kanyang totoong layunin at inihanda ang tinatawag na slaughter para sa kanyang libangan. Narinig ni Philip ang mga sigaw mula sa labas ng silid at napuno ng takot sa nangyayari sa kastilyo. Patungo sa loob ng kagubatan, nakaramdam si Johan ng kakaibang pakiramdam sa hangin at isang masamang kutob ang dumating sa kanya. Pinalawak niya ang mga mata at nagtaka sa usok at apoy na nakikita sa malayong lupain. Dito, nakita niya ang kanilang teritoryo na ganap na nasusunog kaya nagtataka nitong natanong kung bakit nasunog ng buo ang nayon.